Alexa POV, hindi na po kailangan. Hindi na namin kailangan ng tulong mo. Seryoso kong sagot sa tatay kong walang kwenta. Hindi ko na rin hihintayin pa ang magiging sagot nito at kaagad ko nang pinatay ang tawag. Talagang hindi ko na kailangan ng tulong niya dahil wala na eh. Nakagawa na ako ng bagay na hindi ko dapat gawin. Tapos na at hindi na maibabalik pang mga nangyari na. Babalik sana ulit ako sa aking pagtulog nang muli na namang tumunog ang aking cellphone. Yamot kong tinignan kung sino ang tumatawag at gano'n na lang ang salakay ng inis na nararamdaman ko. Nang ang walang kwenta ko na namang tatay ang tumatawag, sa sobrang inis ko, inoff ko ng aking cellphone at muling nagtalukbong ng kumot at muling nakatulog. Nang nagising ako, eksaktong 3:00 ng hapon at nang maalala ko si mommy. Kahit na masama pang aking pakiramdam, dali-dali na akong bumangon sa higaan. Kailangan ko na pala siyang puntahan sa ospital. Pero bago niya dadaanan na muna ako ng bangko. Kailangan kong mapa-encash ang cheque na hawak ko. Babayaran ko na lahat ng bill sa ospital at ipapaschedule ko ng surgery ni mommy. Tama, yun ang uunahin ko sa ngayon. Hindi na muna ako papasok ng bar para masikaso ko to. Pagkabangon ko, sa banyo na ako dumiretso para maligo. Mabuti na lang talaga at kahit na maliit lang itong bahay namin, may sarili kaming banyo. Pinagawa to ni mommy nung maisang lanyang wedding ring nila ni daddy. Hindi naman kasi pwedeng wala kaming banyo, lalo na sa sitwasyon namin dito sa squatters area. Pagkahubad ko sa lahat ng aking kasuotan, hindi ko mapigilan na madismayan ng tumambad sa mga mata ko ang mapupulang marka sa aking katawan. Galing yun sa mga kiss mark ni Luther kagabi. Kung makakagat sa balat ko, akala mo vampire. Hindi ko mapigilan na mapabuntong hininga nang maalala ko ang nangyari kagabi. Kung paano niya ako paulit-ulit na inangkin. Gosh, hindi ko talaga akalain na masasarapan din ako. Akala ko talaga trabaho lang. Pero aminado ako sa sarili ko na nag-enjoy din ako. Wala sa sariling napahawak ako sa sarili kong dibdib. Para sana sabunin yon nang biglang na lang akong napapikit ng maalala ko kung paano to pagsawaan kagabi ni Luther. Sa naisip kong yon, bigla ko nakaramdam ng pag-iinit ng aking katawan. Nababaliw na nga siguro ako pero nang marinig ko ng malakas na katok sa pintuan ng bahay ay bigla akong nagising. Gosh, ano ba tong ginagawa ko sa sarili ko? Maliligo lang kung saan sana nakakarating ang imagination ko. Mabuti na lang at tumigil din ang sino mang kumakatok sa labas. Nagpasya akong ituloy ang pagligo ko para makaalis na. Nakakaramdam na rin ako ng gutom pero wala pa akong time na kumain. Hahabulin ko pa ang oras ng bukas ng bangko. Isang shampoo at sabon sa katawan ang ginawa ko at tinapos ko na kaagad ang paliligo ko. Hindi na ako nagabala pang patuyuin ang buhok ko at basta na lang ako nagpalit ng damit na pang-alis. Square pants ang napili kong isuot at mahabang manggas naman ang t-shirt. Pisti kasi, pati balikat ko may kiss mark. Mabuti na lang talaga wala sa leeg ko, hindi yari na. Hindi ko na siguro malaman kung paano itatagong mga ebidensyang meron sa katawan ko, dulot sa mga nangyari kagabi. Saktong pagkalabas ko ng bahay nang napansin ko naman ang pagdating ng kaibigan kong si Rita. Napansin ko pa nga ang pagkagulat na kagad na rumihistro sa mga mata nito nang mapansin niya marahil na paalis na ako. Aalis ka na? Grabe ka naman, kanina pa ako pabalik-balik dito dahil dadala na sana kita ng pagkain pero hindi mo ako pinagbubuksan ng pintuan. Nakalabi niyang wika sa akin. Naku, pasensya ka na Rita ha. Tulog mantika kasi ako eh. Hindi ko narinig ang pagkatok mo. Kaagad ko ding sagot sa kanya. Ganun ba? Naku, ayos lang Alexa. Alam ko naman na ilang araw ka nang ding puyat eh. Teka, aalis ka na ba? Sasama sana ako sa'yo kaya lang inutusan pa ako ni nanay na magsaing para sa hapunan eh. Kaagad niya ring sagot sa akin. Ayos lang, sunod ka na lang sa ospital mamaya kung may time ka. Wala akong balak pumasok sa trabaho kaya balak kong yayain kang kumain sa labas. Nakangiti kong sagot sa kanya. Napansin ko naman na kaagad na namilog ang mga mata nito sabay tango. Naku, totoo ba? Sige, kita tayo mamaya. Excited na sagot nito kaya kaagad na rin ako nagpaalam. May ngiti sa labi na tinahak kong makitid na iskinita. Patungo sa labasan kung saan pwedeng sumakay ng jeep para pumunta ng ospital. Saktong pagkalabas ko sa makitid na iskinita at nag-aabang na masasakyang jeep na may biglang tumigil na puting van sa harapan ko.
Didedmahin ko na sana yon nang magulat na lang ako na may biglang bumaba na mga kalalakihan na sakay noon at basta na lang ako nilapitan at hinila papasok ng van. Sisigaw sana ako para makahingi ng tulong pero hindi ko na nagawa pa nang bigla na lang nilang takpan ng panyong bibig ko kasabay ng biglang pagdilim ng buong paligid. Nagising ako na nakaupo na ako sa isang malambot na sofa. Takot ako minulat ang aking mga mata at gano'n na lang ang galit na naramdaman ng puso ko nang tumambad sa paningin ko ng isang tao na ayaw ko na sanang makita pa habang buhay. Ang aking ama na si Gerardo Romualdez. Katabi niya ang kanyang kirida na si Marta tapos sa kabilang bahagi naman ng sofa ay ang kanyang anak-anakan na si Elvira. Anong ibig sabihin nito? Kaagad kong tanong. Wala sa sariling napahawak ako sa aking ulo na bigla na lang ako nakaramdam ng kirot sa bahaging yon. Mabuti naman at gising ka na. Ayaw mo kong kausapin kaya wala akong choice kung hindi gawin to. Seryosong sagot naman ito sa akin. Hindi ko naman mapigilan ng maikuyom ang kamao ko. Ang kapal na mukha niya para pilitin ako madala dito sa pamamahay niya. Imagine, talagang sapilitan ang ginawa niyang paraan dahil nag-utos pa siya ng mga taong kidnapin ako. Gago talaga. Anong kailangan mo? Hindi mo ba alam na hinihintay ako ni Mommy sa ospital ngayon? Seryosong sagot ko sa kanya. Napansin ko na tigilan to bago napangiti. Isa yun sa dahilan kaya kita pinatawag. May offer ako sa'yo na alam ko malaki ang may tutulong ng sayot sa mommy mo. Nakangising sagot nito sa akin. Kaagad namang napataas ang kilay ko dahil sa sinabi niya. Hindi ko na kailangan ng tulong mo. Itinakwil mo na kami, hindi ba? Galit kong sagot sa kanya. Napansin kong natigilan siya kasabay ng seryosong pagtitig niya sa akin. Alexa, kusa kang sumama sa nanay mo. Ina mo lang ang pinalayas ko sa bahay na ito noon at dahil matigas ang ulo mo, kusa kang sumama sa kanya. Malakas ang boses na sagot nito sa akin. Halatang galit na rin kaya mapakla akong tumawa. Si Mami ang pinalayas mo? Siya lang? Nasaan ang konsensya mo at parang wala lang sayong ginawa mo kay Mommy? Mas pinahalagahan mo pa ang kabit mo kumpara sa aming pamilya mo kaya sinong matinong anak ang gugustuhin na sumama sa'yo? Ha? Galit ko ring sigaw pabalik sa kanya. Mabilis naman tong tumayo at nilapitan ako. Nagulat na lang ako nang tumamang palad niya sa pisngi ko. Alexa, ganyan ka ba kabastos na pinalaki ng nanay mo? At natuto ka ng sumagot-sagot sa akin ng ganyan? Nakalimutan mo na ba? Kung hindi dahil sa akin, wala ka ngayon sa mundo. Kaya wala kang karapatan na magmalaki sa akin ng ganyan. Galit din itong bigkas. Wala sa sariling napahawak ako sa nasaktan kong pisngi kasabay ng sunod-sunod na pagpatak ng luha mula sa aking mga mata. Deserve. Sige pa dad, sakto mo pang babaeng yan. Nakita niyo po bang pasa ko sa mukha ko? Siyang may gawa nito, kaya naman dapat lang din sa kanya na parusahan ngayon. Narinig ko namang sambit ni Elvira. Matalim ko naman tong tinitigan. You gave me no choice, Alexa. Kung matino ka sanang anak, hindi ka naman sana makakatikim ng kahit na isang pitik sa akin eh. Anak kita, at dapat lang na ituring mo rin akong ama. Muli niyang bigkas. Ituring na ama? Naririnig mo bang sinasabi mo? Bakit? Matanong nga kita. Kailan ka ba naging ama sa akin? Kailan ka ba nagpakama sa akin? Umiiyak ka nung tanong sa kanya. Napansin ko ang guilt na kaagad na gumuhit sa mga mata nito. Nag-iwas siya ng tingin at muling naupo sa tabi ng kanyang kirida na si Marta. Hindi ka naging ama sa akin, kaya wag na wag kang mag-expect na igagalang kita. Kung ano man ang kailangan mo sa akin ngayon, sabihin mo na. Kailangan ako ni Mommy sa ospital. Muling wika ko. Napansin ko nagkatinginan pa silang dalawa ni Marta bago nito ibinaling ang tingin sa akin. Sasagutin ko ang lahat ng gastusin ng nanay mo sa ospital. Pero sa isang kondisyon. Kailangan mo magpakasal sa lalaking gusto namin para sa'yo. Seryosong wika nito na labis kong kinagulat. Wow, nahihibang na nga siya. Nababaliw ng walang kwenta kong ama para utusan ako magpakasal sa lalaking hindi ko alam kung saan niya pinulot. Imagine, siya na nga tong walang kwentang tatay. Gusto niya pang kontrolin ng buhay ko sa pamamagitan ng pag-utos na magpakasal kung kani-kaninong anak ng Poncio Pilato. Gago ka talaga.
Mamamatay na lang siguro ako, hindi ko talaga siya mapapatawad sa mga ginawa niyang ito sa akin. Sa amin ng mami ko. Kung wala na po kayong sasabihin, pwede po bang uuwi na ako? Muling tanong ko sa ama ko na mukhang wala yata akong balak na pakawalan. Anong oras na ba? Tsaka kung sarado na lahat ng bangko. Hindi na ako aabot gayong kailangan ko nang magpa-schedule ng surgery ni mommy sa lalong madaling panahon. Hindi pwedeng ipagpaliban yon lalo na't delikado ng kalagayan nito. Hindi pwede. Bukas ng umagang kasal mo at hindi ka na pwedeng lumabas pa ng bahay. Seryosong sagot ni Daddy na labis kong ikinagulat. Wala sa sariling mabilis akong napatayo para umalis na. Hindi niya naman ako pinigilan pero pagdating ng gate, ayaw naman akong palabasin ng mga bantay. Wala akong choice kundi ang muling bumalik sa living room para muling kumprontahin ng magaling kong ama. Ano ba, Dad? Wala na bang kahit nakatiting na konsensyang natitira sa utak mo? Sinabi ko naman kasi sa'yo, hindi ba? Hindi kita kailangan. Hindi ka na namin kailangan. Galit kong sigaw sa kanya pagkapasok ko. Napansin ko ang galit na kaagad na rumihistro sa mga mata nito at mabilis na naglakad palapit sa akin. Walang galang! Walang utang na loob! Galit niyang sigaw sa akin at kamang sasampalin na naman niya sana ako pero natigilan to. Ano? Sige! Saktan mo ko! Diyan ka naman magaling, hindi ba? Sige na! Saktan mo ko! Ano pang hinihintay mo? Galit kong pag-uudyok sa kanya. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi niya pa itinuloy ang akmang pagsampal niya sa akin. Alexa, tumigil ka na. Alam mo mana ka talaga sa nanay mong walang kwenta. Bungangyera at walang binatbat. Galit naman na sagot nito sa akin. Lalong sumiklab ang galit sa puso ko dahil sa sinabi niya. Walang hiya talaga. Ang kapal ng mukha niya para sabihin sa akin ng ganitong bagay, gayong in the first place. Tinakwil niya kami ni mommy. Ayos ka din, Dad, no? Ayos ka din. By the way, mas proud ako na kay mommy magmana kaysa sa'yo na para sa akin. Wala kang kwenta. Ang kapal ng apog mo na utusan akong ipakasal sa lalaking hindi ko kilala. Galit kong sagot sa kanya. Hangad ko ang kabutihan mo, Alexa. Mayaman si Mr. Garcia. Kaya niyang ibigay lahat ng luho mo. Seryoso niyang bigkas. Mapakla naman akong tumawa. At tanong makukuha mong kapalit. Kung tutuusin, ilang taon ka nang walang pakialam sa amin eh. Nakalimutan ko na nga na may ama ko. Anong kapalit ng lahat ng ito, Dad? Ano? Galit kong tanong. Simple, dahil sa business. Actually, ako sanang ipapakasal ni Dad sa matandang yon kaya lang may fiancé na ako. Si Daniel at nakatakda na kaming magpakasal next month. Since ikaw itong walang boyfriend, ikaw na lang magpakasal kay Mr. Garcia. Total naman, kailangan mo ng pera, hindi ba? Kung hindi mo operahan sa lalong madaling panahon ng mommy mo, iiwan ka nun. Mabubuhay kang mag-isa at baka mapariwara ka lang. Which is ayaw ni Dad na mangyari lalo na at dala-dala mong apelyido niya. Nakangisi namang sabat ni Alvira. Lalo namang nagpuyos ang galit sa puso ko. Walang hiya talaga. Pera-pera lang ang lahat. Gusto niya pa akong pagkakaitaan, gayong kahit na singkong luling wala siyang naging ambag sa buhay namin ni Mommy. Simula nung pinalayas niya kami. No, hindi ako papayag. Hindi ako magpapakasal sa lalaking yun kahit na anong gawin niyo. Galit kong sagot. Wala ka ng takas, Alexa. Sa palagi mo ba papayag akong lumabas ka ng bahay na ito na hindi nasusunod ang gusto ko? Bukas ng kasal ninyo ni Mr. Garcia at wala ka nang magagawa pa. Don't worry. Pagkatapos ng kasal, ako na mismong kakausap sa ospital para ma-schedule ang surgery ng nanay mo. Seryosong sagot ni Daddy. Hindi naman ako nakaimik at wala sa sariling napaupo sa sofa. Pakiramdam ko biglang na-drain ang lakas ko. Kagabi lang, binenta kong virginity ko sa isang lalaki. Tapos bukas ng umaga, ikakasal ako sa isa pang lalaki. Nasaan ang hustisya? Buong gabi na wala akong ibang ginawa kundi ang mag-isip ng paraan kung paano makatakas. Kaya lang wala eh. Sa mismong labas ng silid ko, may 2 lalaki nagbabantay. Hindi rin ako makalabas dahil sa mismong pintuan ng kwarto kung saan ako naruroon ay nakalak. Ganon sila kasigurista. Ganon kawalang kwenta si Gerardo Romualdez.
dahil kahit sarili nitong anak ay kayang ipagkanulo kahit na kanino. Gustuin ko mang tawagan si Rita para ipaalam dito kung nasan ako. Hindi ko rin naman magagawa. Kinuha kasi nila ang cellphone ko. Mabuti na lang talaga at hindi nila pinakialaman ng bag ko kung nasaan nakalagay ang cheque na ibinayad sa akin kagabi ni Mr. Luther. Habang pabaluktot na nakaupo sa kama, hindi ko mapigilan ng maluha. Hindi ko alam kung sadyang malas lang ba talaga ako simula nung pinanganak ako or minalas lang din talaga ako ng sobra dahil si Gerardo ang naging ama ko. Ano man ang dahilan ay isa lang ang sigurado ako. Hindi ako papayag na maikasal sa lalaking hindi ko gusto. Tama ng isang beses na pagbenta ko sa katawan ko sa isang lalaki kapalit ng pera na pampagamot ni mommy. Hindi na mauulit yon kahit na ano pang mangyari. Ang akala ko talaga hindi ako makakatulog sa kinasadlakan kong sitwasyon. Pero nagulat na lang ako na sa muling pagmulat ng aking mga mata ay sumalubong sa paningin ko ang dalawang babae na ngayon ko palang nakita. Sinabi nila sa akin na kailangan ko raw ayusan. Kahit nalabag sa kalooban, wala na akong choice kundi ang sumunod sa agos ng buhay. Pinagbantaan na naman kasi ako ng magaling kong ama na kapag nagmatigas pa daw ako, siya na mismong susugod sa ospital para ilabas si mommy. Siyempre ayaw ko dahil alam kong ikakapahamak ni mommy yon. Pagkatapos kong ayusan para akong robot na dinala nila patungo sa sasakyan, nakita ko pa nga sa Elvira nang ngiti-ngiti sa akin na para bang natatawa siya sa sitwasyon ko. Hindi pa nga ako nakatiis ang bruhat nilapitan ako. Good luck sa'yo. Tsaka ko nalagot ka sa manyakis na si Mr. Garcia na yon. Nakangisi nitong wika. Pigil ko naman ang sarili ko na sugurin to para sa bunutan. Napipika na talaga ako sa babaeng to eh. Talagang inuubos niya ang pasensya ko. Garden wedding ang napiling team ng kasal at gaganapin yun sa isang sikat na hotel dito sa Manila, ang LMB Grand Hotel. Takot siguro sa simbahan ng mga gago, kaya pinili nilang sa hotel na lang. Pagkababa ng sasakyan, nagumpisa na maglumikot ang mga mata ko. Hindi talaga ako papayag na maikasal sa lintik na Mr. Garcia na yun eh. Kailangan kong makatakas para mapuntahan si mommy sa ospital. May pera ako at nasa bulsa ng suot kong maiksing shorts ang cheque. Ang bayad sa akin ni Mr. Luther nung nagdaang gabi. Kaya pwedeng-pwede ko na talagang ipagamot si mommy na hindi na kailangan ng tulong ng kahit na sino. Ma'am, diretso lang po ang lakad. Malapit na tayo. Narinig kong wika ng wedding organizer na nag-a-assist sa akin. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Kumukuha ako ng tiyempo na makatakas pero walang nangyari. Hindi ko nagawa hanggang sa makarating kami sa isang bulwagan kung saan gaganapin ang kasal. Ready ng lahat at mukhang ako na lang ang hinihintay. Nakita ko pa nga ang kabit nitong si daddy na si Martha, naabot tengang ngiti, samantaling si Elvira naman ay katabi ang ex-boyfriend kong si Daniel. Marami ding mga bisita na kahit isa wala akong kakilala. Mabuti pa sila. Well-informed sa kasalan na ito samantalang ako. Kahapon ko lang nalaman at sa pilitang ipinasuot sa akin tong wedding gown para lang matuloy ang nais nila. Daig ko pang binenta sa lalaking parang goons. Lalo pa yatang dumoble. Ang galit sa puso ko nang mapansin ko kung paano akong isihan ni Daniel na para bang hindi niya ako naging girlfriend noon. Walang kwentang lalaki. Makikita niya talaga. Kapag pumabor sa akin ng tadhana, gaganti ako sa kahit na anong paraan. Muli ako napatingin sa may altar at parang gusto kong maiyak nang makita kong groom. Isang lalaking pandak tapos ang laki ng tiyan. May malaking hikaw at malaka din ng gintong kwintas. Unang tingin, hindi ko na talaga siya gusto. Nang tumugtog ang wedding march, sinanyasan kami ng wedding organizer na maglakad na daw ako patungo sa aking groom. Siyempre, ang wala sa katinuan kong ama ang kasama ko. Siya daw ang maghahatid sa akin sa harap ng altar kung saan naghihintay ang groom ko. God, gusto ko silang takasan pero hindi ko alam kung paano. Lalo na't napansin ko na may bantay din sa mga pintuan ng bulwagan na ito. Kung sakaling tatakbo ako, saan naman ako dadaan? Mahuhuli at mahuhuli nila ako at natatakot akong posibleng gagawin ni daddy kay mommy kapag nagtangka akong tumakas. No choice kundi ang sundin ng nais nila. Habang inumpisahan ko ng aking paghakbang. Hindi ko na nga mapigilan ang muling maluha. Ang bawat paghakbang ko'y feeling ko dinadala ako patungo sa hukay. Natatakot ako sa posibleng magiging kinabukasan ko sa lalaki naghihintay sa akin sa harap ng altar.
You will be okay. Kaya wag na wag mo akong iyakan, Alexa. Wag na wag mo akong ipahiya sa mga bisita, lalo na sa mapapangasawa mo. Kung hindi malalagot ka talaga sa akin. Narinig ko muling pagbabanta ni Daddy gamit ang mahina niyang boses. Lalo namang naging pasaway ang luha ko. Leche talaga. Wala na nga naging ambag sa paglaki. Gusto niya pang kontrolin ngayon ang buhay ko. Kahit na patuloy ang pagpatak ng luha mula sa aking mga mata, patuloy lang ako sa aking paghakbang habang walang hupay ang pag-ikot ng paningin sa buong paligid. Hindi pa rin ako susuko. Umaasa pa rin ako na makakatakas ako sa kasalang ito. Ano ang gagawin ni Alexa para matakasan ang kasal na labag sa loob niya? Magawa kaya niyang iligtas ang sarili sa kasalang sariling ama niya ang may gawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.